Kumusta gmayang adlaw Martes ka natong tanan? Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. August 12, 2025. Laing sumatapon o sa mga itong paghahatag ag pagtagad. And this time, mga itong letter center o sa kanagngalan og Gemma. Bueno, stand by Gemma alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. O ganiya, ang manakagamit sa atong Nance Herbal Capsule. Ako si Catherine SB Carey, nagpuyo sa Purocololo, San Remeo. Akong pamilya nagamitan sa Nance Capsule, UID, Liniment, Bigaman, o kaning tawasi kay usa kini sa nakatabang number 1 gyud sa akong bana. Sa ana siya sakit, kuan sa wala iyahang kusog. Sa nagamit na siya og Nance, na ulian na gyud tanan hantod karon paggawa sa tawa-tawasi karon mo na po iyahang sige ang inom, iyang gimintinan. Ako kay pasalamat ako sa Nance, mga katabang akong pamilya. Salamat. Ako si Yuncia Micolog. Gamit ko sa Nance, Haplas, ng kape, o nakagamit ko sa UID ng Nance Capsule. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong sakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya mao gimintain ako ang Nance. Daghan kaayong salamat sa Nance na mao nakapasuwa sa ang mga gibang bati. Ako din si Chris Custinio dari sa Kampang, Libungan, North Cotabato. Isa ko sa Nance user, nagamit ko ng Scoopy sa akong asawa nga say dili sa ko yung sa mga ubang dating iha ng Scoopy lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man sa awang asibati ko, karon wala na. Dili yun yung gamit o ubang kape, kay kana diyong ng Scoopy amo ang gamiton. Nansugiyuid, gamit na po ako. Ako yung skin allergic, karon nawala na magkatol-katol. O bisan pa sa ko ang inahan, bedready siya, diabetes. Sa una, iyang mata, dili mabuka. Niya, nagdamit og ng Scoopy o yuid. Kabuka na iyang mata. Naulihan sa salamat ikaw sa Ginoo nga iyang produkto mo nakayo ni Mamang. Salamat dayon ninyo ate. O ni Dr. John Paul Yasis, salamat sa inyo produkto kay tungod sa inyo ha nahimo nga instrumento. Ang ako din pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminaw tibuok maabot sa itong Sibya. And of course sa itong mga viewers sa Facebook page o sa ating YouTube channel. When standby, osbon ko Gemma alang sa musuwat. Din siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Megaman Gold Coffee Mix. Laging stress sa trabaho. Pero simula nang uminom ako ng Megaman Gold Coffee, iba na ang sigla ko. Mas ganado sa araw-araw at mas sweet pa kami, misis. Hindi lang basta kape, pampalakas, pampasarap ng banding at panalo sa laban. Kaya sa mga kalalakihan dyan, subukan nyo na. Hindi kayo magsisisi. Megaman Gold Coffee Mix. Dear Ate Arlene, tawagan lamang ko sa pangalang Gemma, ate. 63 anyos na ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Misamis Oriental. Gawa sa kumbana o sa mga anak. Importante usab ka na ako ang ako mga igsuon, ate. Palangga, og mahal kaayo na ako ang ako mga igsuon. Kay sila man ang akong nakauban sa akong pagdako. Nakauban sa pag-abot sa akong mga pangandoy.
Daghang bagyo ang miabot sa among kinabuhi, ate. Sila gihapon ang akong kauban sa kalisod o pag-anto sa kinabuhi. 5 lamang kami nagsuon. Ikaduha ko, ate. Gagmay pa lang sa dihang gibiyaan nami sa mong amahan. Nga usa ka sundalo. Nag-awol si Papa. Wa namin nasayod kung asa siya. Daghan ang speculations nga may uban siyang laing babae. Na miingon nga may apil siya sa daotang grupo. Blanco mi ate kung unsa bagyod ang tinuod. Nga nahitabo ug unsa iyahang rason sa iyang pagbiya kanamo. Ang klaro kanamo, ate. Iya ming gibiyaan. Ug wa na siya magparamdam sukad sa iyang pagbiya. Naglisod mi pag-ayo, ate. Kay gamay pa man ang among kabanghuran ito higayon na. Gani ako 8 anyos pa lamang. Ang among kamagwangan 12 anyos. Way trabaho si mama. Mas nakapalisod sa among sitwasyon. Sa lingod nga pangidaron, nakakaton mi sa akong maigsuon sa pagpangdiskarte para makatabang bisan ginagmay sa among pamilya, ate. Matag manguli mi gikan sa eskwelahan, manghapit mi sa merkado. Mamaligya og cellophane ug lamas. Ang dili mahalin among ibalik sa tindahan nga among gikuhaan. Ang among halin ipalit na mog bulad. 3 o 5 kabuok para na ami sudan. Hayahay na kay or kanamo, ate. Nga naay maluoy namo nga hatagan mig isda or utanon. Malipay mi nga na ami madala sa mga pagpauli. Samtang si mama mo pa'y magdalag bugas. Gatrabaho siya sa usa ka kantin sa usa ka eskwelahan, ate. Ginadlawan siya. Nga ako 4 ka tuig nga manghod, ibili ni mama sa among iyaan nga igsuon sa kong amahan, Ate R. Nakaagimi nga naputlag kuryente. Nasabtan ako nga lisod na gid kaayo ang among kahimtang. Dili pareho sa una nga naapa si Papa. Kanunay nga updated ang among mga bayad sa mga bills. Gikan mis merkado na ito'y kayo na. Pag uli na mo, ngit-ngit na kaayo among balay. Nagsunod mi sa pagpauli ni Mama. Gikan siya nagkuha sa among manghod, gikan sa among ayaan. Igor taon siya sa pagpanghupaw. Naluoy ko kang mama, ate. O sa kong mga manghod nga wa mi laing madaganan. Kaya nga mong iyaan, masakiton pod na mga maintenance nga tambal. Ang yambana, barbero lamang pod. Natong naapa si Papa. Ginatabangan siya ni Papa. Mahinungdan nga sa dihang nawala o bibiya na si Papa kanamo. Siya mismo ang may volunteer, ate, ang mabantay sa among kamanghuran para makatabang man lamang siya nga di kanamo. Grabe ang kalisdanan nga among naagian. Nabaligyan na ang among mga butang nga napundar nila Mama ug Papa. Makasulbad lang sa mga problema kung wa na gilayng opsyon. Ang amo yung ginaampo kanunay nga maayo ang among panglawas. Kay lisod kaayo kung naapay magsakit kanamo. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Maningkamot ko para mahawas mis kalisod. Busa na ningkamot gid ko sa kong pag-eskwela, ate. Nga kung duha ka mga magulang, wa na nakapadayon sa pagtuon sa college. Apa nagpursige gid ko, ate, nga makatapos. Nag-working student ko. Gatabang pugo ginagmay ni Mama. O sa kung duha ka mga magulang para sa uban pa namong paginhanglanon. Kay tuition raman ang libre nako sa akong amo. Lisod man ako kinabuhi kauban ng akong pamilya apan mas lisod ang akong kinabuhi
sa dihang nagworking ko ate. Kay gawas nga ako ang tanang trabaho sa balay. Ako pa ang gawashing sa ilang sakinan. Magyaya pa ko sa ilang duha ka mga anak. Ate R, napay mga higayon nga ipahulam pa ko nila sa ilang pamilya para maglimpyo sa bahay sa ilang pamilya ate. Manglaba, manghinlo, sa laing balay nga wa man gani additional nga bayad. Sayo kay kumamata og dugay makatulog tungod sa daghang trabaho. Night school ko ate. Kasagara magduka na taon ko sa eskwelahan tungod sa kakapoy na gyud sa akong lawas. Apan wa ko sukad miabot sa pagduha-duha nga muundang sa pagtuon. Supportive bud kanako si mama ug ang ako mga igsuon. Ug kaluoy sa Dios ate. Natapos na ako akong kurso ng education. Ug salamat nga takatrabaho dayon sa kapibadong eskwelahan. Samtang nagtudlo ko ga self-review ko para sa LET. Unang suway na ako ate nabagsak ko apan wa ako na-discourage. Sa kaduhang higayon, may pasar na ko ate. Nang-apply dayon ko usa ka papublikong eskwelahan. Nagtudlo ko sa high school. Nagtinabangay dayon mi ni mama ug ako mga magulang sa pagpaeskwela sa mga duha ka mga manghod sa kolehiyo. Ang sunod na ko education gihapon ang gikuha. Samtang ang among kamanghuran engineering. Amo siya gisuportahan kay mao man ang iyang panganday nga mamahimong usa ka engineer. Stable na pod ang akong trabaho ug medyo dako-dako na akong sweldo. Apan wa natapos ang usa namo kay igsuon kinaminyo kinig sayo. Nanarbaho lamang kini sa factory ate. Ang among kamanghuran nakahuman sa iyang pagtuon og hingpit ng nahimong usa ka engineer. Naarang-arang ang among kahimtang ate. Napadag-an namo ang among balay ug nakatagan namo si mama og haruhay nga kinabuhi. Wa na namo siya gipatrabaho. Nag-eskwela kog masteral para motaas pa ako ang rangko. Hangtod nga nahimo kong principal. Nahimong professor sa college. Samtang among manghod nga engineer nag-abroad. Bisan minyo na ko gasuporta gihapon ko kang mama ug sa uban na maigsuon. Dili na nako kaya nga pasagdan lang sila. Kada ko kayo ilahang natabang nako pagkatapos nako. Naminyo among kamanghuran sa Australia ug taga didto ra pod. Hayahay kayo iyang kahimtang kay nindot man ang trabaho sa iyang bana og nga Australiano. Halos patagtuig siya nga moduaw namo. Nagpabilin gid nga close me nga managsuon. O kung unsay problema sa usa magtinabangay mi para masulbad. Hangtod nga nagka-problema ang among kamanghuran. Kay nag-divorce man sila sa iyang bana. Ug naadto ang kustodiya sa ilang mga anak sa iyang bana ate. Nag-move out siya sa ilang balay ug nag-rent na lang og apartment. Na-depress ang ako manghod ug niadto siya sa Australia para madamayan siya. Nag-leave pud ko sa iyaha or nag-leave pud siya sa iyang trabaho. Og miuban siya pag uli na ako sa Pilipinas. Para makauban po niya si mama og ang among tulo. Ka mga igsuon. Nagbanding mi ate. Nagbakasyon mi sa Coron, Palawan. Pag uli niya sa Australia, pila lang kabulan nakabato na siya og bag-ong hinigugma. Itago ta lang sa pangalang Ronel. O sa kini ka Filipino engineer sa Australia. Wala pa niya kini personal nga gipaila-ila kanamo. Busa na kurat kaayo mi sa dihang nagpahibalo siya namo nga gikasal na sila. Wa na minahimo kun dili dawaton iyang bag-ong bana. Ate R, sukad nga nagkarelasyon sila, magka-problema sila sa kwarta. Hilig og kasino iyang bana ate.
Doon ay mahigayon nga makautang-utang akong manghod. Usahay sa ako na magpatabang. Ako in town isip iksuon. Usahay sekreto ko nga mag-salary loan para ihatag niya. Di na ako ipahibalo sa kumbana kay masuko siya. Kay lagi dagko man ang kantidad. Ate R. Ampot ba din ako maantos ako isuon, ilabi na muhangyo siya nako. Daghan man pod gud siya nahatag nako sa una sa dihang ako'y nagkinahanglan. Nagkataon lang gid nga siya na pod ang nagkinahanglan karon. 2016 mi panaw ang among inahan. May pauli akong manghod og iyang-bana. Nagplano sila sa iyang-bana nga magsugod og bagong kinabuhi dinhi sa Pilipinas. Gusto nilang magtukod og eskwelahan sa lugar sa iyang-bana. Silby, akong pangalan ang ibutang sa owner kay teacher man ko ug himuong board member ang among tulo ka igsuon. Maayo kuno nga kami ang nakabutang kay naaraman Miss Pilipinas. Kay maglisod kuno sila kung sila ang mag-apply. Nakita namo nga maayo ang ilang plano ate. Busa, among gisuportahan ang plano sa maigsuon ate. Nagpalit sila og luna og ila kining gipatukuran og building. Human nga na kompleto, nag-hire na dayon og mga maestra. Pag-abot sa cash flow, dili na may manghilabot. Ang mumanghod na nga sa Australia ang gamonitor ni ini. Silby, ang ako lang contribution, mura gid ang pagpagamit sa kong pangalan. Mausab sa tulo namo kay igsuon. Nyadtong una, wa gyud problema ate. Gani, pila ka tuig na grade 1 o grade 2 ang eskwelahan. Nadungaga na pod, na-hire na pod og maestra. Twice a year pod nga mabisita among manghod. Ug sa iya rami mangumusta about sa eskwelahan. Kay layo malagi kini. Ug nagsalig pod mi sa among manghod ate. Gani malipayan kaayon niyang gibalita kanamo nga gadaghan na kuno ang mga enrollees matag tuig. After pandemic, puro positive gihapon ang feedback sa iyang eskwelahan. Hangtod 2022 ate. Napatindog na po siyang laing negosyo. Dili na sa lugar sa embana, sa amo na pong lugar. O sa kini ka cafe ate. Di pangalan niya sa among mama. Ang yang gibutang nga owner, ang pangalan sa among pag-umangkon. Anak sa kamagwangan na among igsuon. Nahigayon na among pag-umangkon ang gipamanage. Apan o sa katuig lang nagka-problema na. Nang reklamo ang daan nga mga empleyado. Ngawa ko na mabayre lang SSS ate. Pag-ibig ug PhilHealth. Nagikaltasan man sila kada bulan. Dili na nahibawaan sa akong pag-umangkon nga wa gihulog sa akong igsuon. Kay dili man gyapon siya makaabot or makakapot sa halin sa cafe. Kay ang daily nilang halin need man nga ihulog sa account sa akong manghod. Ug kung unsa man ang kakulangon sa cafe, mangayo lang og budget ang akong pag-umangkon. Gali usahay, madelay pa ang ilahang sweldo. May na lang, naagapan lang ang problema. Nasulbad ang problema sa akong manghod. Dinhi nagsugod ang tension sa among pamilya. Kay wa naman gipaablihan sa among pag-umangkon ang cafe. Iya nang gipa-close kay iya man kining pangalan. Nahadlok siya nga mausap ang problema. Hinungdan nga, nasuko kaya akong manghod ate. Naangin mi. Huwag may masayod, nga mo gihapon kinang problema sa eskwelahan. Wala gihapoy remittance. Ug wa makadawat og 13-month pay ang mga magtutudlo o mga office personnels ate. Sa laktod,
Gikasuhan ang corporation. Ako, ug ang tulo namo ka maigsuon, isip mga board members. Nagsaad among manghod nga iyang isitel apan tama niya sa storya. Hangtod nga nakasuhan na gid hinuon mi niadtong bulan sa Mayo ate. Ug wa mi magdahom nga makapagawas pa kini og warrant of arrest. Abi mo ate, nasyak na lang mi nga gipangdakop mi. Naulaw kaayo mi ate kay usa ko karespetadong magtutudlo. Duha ka pulis ang midakop kanako. Ako pag yung kaning negosya or estudyante. Halos maglasong ang akong bana sa kasuko ate. Murag matunaw ko sa kaulaw. Suko kaayo akong bana. Mudagan og 700,000 ang iyang tulubagon. Ako maigsuon kay pasibat sa ilahang mga anak kay siguradong sila na pod ang isunod. Manalang gani nga wa ako makatuog sa prisuhan. Kanining kamot man akong bana nga mapiyansahan ko. Sa pagkaroon napugwas mi sa akong mga igsuon nga sulbaron ang among problema. Among gipa-close ang eskwelahan og nagtinabangay mi nga makalikom og at least 1 million pesos ate. Wa na mag-communicate ka namo ang among manghod nga tuwa sa Australia. Nakaamgo na pod mi sa among naagian na dili mo salig sa pagpagamit sa among pangalan ate. Duha na lang ka tuig retiro na unta ko. Nabahiran pa akong pangalan. Tinuod gid ang giniingon. Ignorance of the law excuses no one, ate. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Gemma. Pagay si Erica Landi Pinheiro from Darwin Negros Oriental and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, og Serving Airpod, og tungod ana na product ma'am kay nakatabang kay na ako ang mama kay if ever na siya pamation inyo yung product niya ginatubog papalit na ako kay na-feel jud niya na siya epekto ana niya. Dagan salamat sa iyong mga produkto ma'am unta dagan pa mong matabangan. Thank you kay bye-bye. Ako si Dina Adrianosa, agpuyo ko diri sa Purok 2, Yes, Poblacion, Tibawi, Bukidnon. Ang akong gipalit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit ko og Nance Coffee, ang kapalit ko Nance Eye Drop. Then ang akong gibatik gid kanang usahay, ang akong BP mo saka din. Di ba ko gusto nga mag-maintain ko kay mga para sa high blood nga gapaliton sa butika kay mahadlok lagi ko. So, ko paminaw aning sa Sincerely at the Island, daghan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-trial Nance Herbal Capsule o UAID akong gipari. So, muna kini akong gi-maintain og daghan kay salamat lang at the Island sa iyang product. Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Wala pa ko nakagamit og Sorbicare, dili normal akong dugo. Sakit akong puson, moto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kog inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am. Dagang salamat kanimo Gemma sa imong papadangat imong suwatan po ni atong tulumanon sa Sincerely Ate Arlene na of course para paghatag kalinawan no sa mga pangutanan ni Gemma sa igi padangat nga suwatan po kao ba nato karon. Syempre Attorney Bimboy Harold Hiniralao. Attorney, maayong adlaw Martes nganha kanimo. Maayong adlaw Martes pod Congresswoman Arlene Ayon sa
sa tanan nga naminaw ning atong Sibian sa tibuok Pilipinas sa maabot ning atong pagsibya maayong adlaw kanatong tanan. Dili gid ka kumpensaan ka na abang musugot lang ka nga gamitin imong pangalan. Like usual no ka nang mga gikas abroad gusto mag-invest dinhi, di man asla kakuha og negosyo pero sila kani-kaning sender nato ang iyang igsuon pwede man kay Pinay man siya. Sa balaod na to, attorney, dili ka invest kung foreigner ka or dili ka himo og negosyo under your name. Actually, Ate Arlene, ang ato ang balaod basta sa mga foreigner, ang una gid nga pinakabawal, pinaka-basic, dili sila maka-acquire og real property. Aha. Okay? Akit na ang pag-put up og negosyo under sa ilang pangalan. Tama yes, ba? Ang pag-put up og negosyo or pagtukod og korporasyon. No? Yes, okay. Bawal gid ang mga foreigner nila. Okay. Ang nahitabo karon ka Gemma, ang ilang magsuon mga pangalan ang gigamit like ang gigamit sa eskwelahan, iyahang sa iyang mga igsoon, ang board of directors. Pangutana kay wa man ni namayad karon sa mga obligasyon sa katawhan sa ilang mga empleyado, 13-month pay, SSS, pag-ibig. So, kung pananglitan ingon niini, ang ato na sabtan, ang labor para lang sa mag-pacify kung dunay complain ang empleyado nga to si employer or tagaan sila chance nga mapaminaw ang both sides. Pero kini sa ilaha karon niabot na sa punto nga sila nagyud ang aresto na gid sila. No? So ato nang ipasabot Ate Arlene nga pag employer-employee relationship na gani ang atong hisgutan, ang nagi jurisdiction niini mo gid ang labor Department of Labor and Employment. Pero dunay special law Ate Arlene ang Republic Act 8282 nga pwede gyud mo file ang SSS og criminal complaint against sa mga employer nga gideduksyonan nila ang ilang mga employees og SSS remittance pero wala nila remit, wala nila bayad. So bantayanan gid ay na kay makurata na lang ka ba nga panahon nga imo nang gamiton wa day kay madawdaw kay wala gibayran pero dili ba masayran sa empleyado nga wa pa remittance ang ilahang SSS kay kana mangod kasagaran dapat imo ginang i-verify. Yes, kung doon na ba remittance ang imong employer or wala. Ang scheme man gud ani Ate Arlene, akong madumduman sa mga cases nga among ipang-istudyan is ang mga employers moingon nga naaras ako ang bayad sa SSS. Okay. Oo. Kung parang mo ingon ang employee nga asa man karon nga murag kulang man. Moingon nga sige lang kay amo ra ning ibayad. Okay. Until nga na-disqualify na noon ang employee no? For any benefits coming from SSS due to non-remittance. Where in truth and in fact, gideductionan sila sa ilahang employer. So, duha ka case ni siya Ate Arlene, pwede labor case, mato sila sa Department of Labor, or pwede pod nga mo file sila og complaint, no? Criminal complaint before SSS, invoking provisions of Republic Act 8282. Ayan. Okay, pero mangutana ko ba kay kinira ba nga kaso dili ni iyahang sala kay pangalan na maiyahaan ni. So, kani bang corporation? Di magid malik kayan, hangyoon lang ka ikaw ang owner hangyo pwede ba imuhangan ako batang-batangan to 1% share nimo diri. In the event nga doon na problema, katong tag-iya hinuon nga wa nakapangas sa iyahan na libre siya. O sa iyahang pwedeng himuon ini? Normally, Ate Arlene, kung kinsa nakapangalan ang negosyo, mao gyud ang liable. Aray. So, even if nagdawat ka og kwarta, no? Lahi ang lahi ang nag-finance. Pero sulod sa balaod, ang pangalan man gyud nga nakarehistro mo gyud tag-iya. Dili lugar nato mahimo nga defense nga igo lang ko nagdala. Kay with respect sa ato ang balaod, with respect sa ato ang SSS nga mga officials, with respect sa atong mga employees, dili na nila ilantaw nga defense. There's no valid defense even if gipangalan lang na sa imuha. So kinahanglan kung ipangalan sa ato you have to assume full responsibility as if it was really of your own. So careful lang kita sa ato ang pagpa-assume og mga pangalan kay base ng fraudulent. Lagi. So bantayanan kaayo no kay karon pa ko nakadungog nga doon nagyudi ay mapriso ini kanang dili ka mo bayad sa remittance sa mga empleyado kay ang uban baya kumpiyansa kayo so hopefully makahatag nig leksyon no ilabi na kang Gemma karon atong letter center kay gigamit la iyang pangalan sa igsuon ang nahitabo sila na nga preso kay
wala gibayaran sila igsuon ng SSS, ang mga benefits pa sa mga empleyado sa eskwelahan o sa katong coffee shop matud pa, no? Correct, Ate Arlene. Unya, dili na pod nila maingnan ng SSS nga, uy, dili man ni ako kay gi-finance ra man ni sa ako magulang, no? Katong ay manghod nga tuwa sa abroad. Kay ang ngalan nga nakabutang sa iyaha siya, nakabutang sa business permit, siya gyud ang liable. Yes, Ate Arlene, no? Moingon na lang gid siya sa kuan nga imuhan na ang PhilHealth og ang akong SSS basta ako lang imuhang pag-ibig. Agay. Moingon na lang gid siya na Ate Arlene. Kay parang at least mulaite na nga to ang kuan na imuhan SSS, imuhang kuan ako lang pag-ibig. So, ingon na si Ate Arlene. So, of course, ang lesson na to anitanan, dili basta-basta ipagamit ang atoang pangalan. Igsuon or pinaka-close na to nga amigo. Kay kung magkinaunsa, imuha gid ang responsibility. Yes. Tinuod ka na. Well, manghinaot ko nga nahayagan si Gemma. So, ang penalty kasagaran is 3 months to 3 years. So, laliman ka mabilanggo kag 3 years sa sala nga wala mo nahimo. Pareho ra gyapon ni si Ate Arlene. Pero available man na siya, attorney. Yes, kay light penalty man siya, no, available siya. Below 6 years ganin siya. So pwede pa siya mo apply og probation. Oh, I see. Pero pareha ra gyapon ni si Ate Arlene kanang ipagamit yung pangalan kanang himuon lang bitaw ka nga co-maker. O para sa kasayuran sa tanan, pag co-maker gani ka, bisag dili ikaw may nagamit sa kwarta, ngalan nga ni pirma ka as co-maker, ang inyong liability na kung gitawag nato sa obligations and contracts is solidary. Meaning, ang bangko pwede mo lakag sa imo, pwede mo lakag sa kadtong nangutang. So, ingon na nagyapon na paggamit sa itong pangalan. Lesson learned yun. Bahalag magkinaunsa. Ayaw yun mong suki mo mong kumaker. Kaya usahay ra bag yun. Ang utang di mabayra. Disgrasya yun kag ikaw mo kumaker. Appeal yun kas mabilanggo. Yes, Ate Arlene. Mafailag kaso. Unya, sayon na ba kayo mga nga maring. Pwede ka nga magkumaker. Pirma lang go dire. Pirma lang. So, pastilan. Pastilan niya. Pag dili makabayad si kumare, pwede giday nga ikaw may lakgon. Parihag yapon sa sitwasyon ni Gemma karon. Oo. Pastilan. Anyway, yes, attorney, imong parting statement para sa tolerance sender karon nga si Gemma nga nagka-problema gid in town. Well, daghang salamat Gemma sa pagpadangat sa imong tulumanon, no. At least nakahatag og legal advice o padayon mo paminaw nining programa. Di no lain agalon kun dili ang balaod, wala laing giya kun dili ang konsensya, ug wala laing tumong og tinguha kun dili ang pagkabot sa hiniusang nga hustisya. Kini na lamang si Attorney Bimboy Hiniralaw. Daghang salamat. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Nahihirapan ba magsalita ng mga word ang iyong anak? Madali bang makalimutin ang anak mo? Mahina ba ang utak ng anak mo? Nahihirapan bang umintindi ang iyong anak? Napapansin mo bang mahina ang pangangatawan at mabagal ang pagtangkad ng anak mo? Baka ang iyong anak ay late bloomer. Mga misis, huwag mag-alala dahil nandito na ang Remind Junior Chocomix. Siguradong makakatulong sa kalusugan ng inyong mga anak. Dahil ito ay tulong sa pampatangkad, pampatalino, nagbo-boost ng kanyang immune system para hindi sakitin. Basta naka-Remind Junior Chocomix ang iyong anak, siguradong araw-araw aasahan mo ang lusog ng inyong inaasam. Remind Junior Chocomix, araw-araw ang lusog. Mag-Remind Junior Chocomix ka na! Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U8, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U8. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare.
Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus hinungdan sa balatian, proteksyon na, vitamin pa. Tumarog 3 times a day human og kaon sa Tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumarog 2 times a day sa Remind Capsule. Nance Liniment Oil. Sukad ganiadto hangtod karon. Nance Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee. Alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nance Corn Coffee. Alena Set. For natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. Nance and UAID, Cervicare, Tawa-tawasi, Remind, Nance Liniment Oil, Nance Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Gama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Daghang salamat kanimo Gemma sa imong papadangat imong suwatahan po ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Uga, thank you so much Attorney Bimbo Hinirolao sa maanindot kay nga discussion. Imagine giulaman lang imong pangalan, ikaw pa'y pastilan. Anyway, lesson learned. Dili lang sa itong letter sender sa Gemma, kundi sa mga naminaw karon. Ayaw ninyo basta-basta ipahulam inyong pangalan para lang sa kanegosyo. Ilabi na kung dili maatiman ang mga payables, ikaw gyud ang mabutang sa problema. So sama sa tolerance sender. Well, manginaot ko nga unta, nalampasan na sa tolerance sender iyang mga problema o nasabtan na ang iyang unsay ang ngayon niyang pagabuhaton. Well, ang pinaka-best, ilang settlement ang mga bayro nun, na ginaingon sila pa nagpahulam sa ilang pangalan, sila nang bayad sa mga problema. So kana dako kayong lesson para sa atong mga kaigsuunan nga dili gyud mosulod og sa transaksyon nga dili ka ang mangunay sa pagtrabaho niini. Again, thank you so much Gemma sa imong papadangat imong suwatan po ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. When you stand by karon taod-taod alang sa itong health education program with Doc John Paul de Asis, musunod gilayon ang Balong the Great. Sa gyapon kini si Ate Arlene Ayon. Salamat, bye-bye. I love you all.